Sa unang tingin, tila mga simbolo ng pag-unlad, mga kalsadang bago, tulay na makabago, paliparan at lungsod na sinasabing magdadala ng pag-asa. Ito ang bunga ng Build, Build, Build program sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isang pambansang hakbang upang itulay ang progresong matagal ng inaasam ng sambayanan. Ngunit, sa ilalim ng bawat haligi, sa likod ng bawat pader, at sa mga aninong humahaplos sa gabi, may mga kwento. Mga kwentong hindi na isulat sa blueprint, mga alamat, bulong at kababalaghan na isinilang sa mismong lupang tinayuan ng mga proyektong ito. Sa video na ito, samahan ninyo kami sa isang kakaibang paglalakbay. Mula sa makabagong lungsod ng New Clark City hanggang sa tulayang kumukonekta sa mundo ng buhay at ng mga anino sa Binondo Intramuros. Tuklasin ang 7 kahanga-hangang istruktura ng makabagong Pilipinas at ang mga lihim na pilit nilang ibinabaon sa semento. Mga misteryosong boses sa gabi, aninong naglalakad sa hangin, tren ng mga kaluluwa at mga diwata ng hangin at tubig. Ito na ba ang tunay na halaga ng pag-unlad? O may kabayarang hindi kayang tapatan ng ginto at bakal? Ito ang kwento ng hiwaga sa likod ng Build, Build, Build. At ngayong alam mo na, handa ka na bang maglakbay sa pagitan ng katotohanan at kababalaghan? At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator at mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. New Clark City, Phase 1, Tarlac. Noong taong 2018, sa gitna ng malawak at tahimik na kabukiran ng Tarlac, sinimulan ang isang ambisyosong proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang New Clark City. Isang modernong lungsod na itinayo para sa kinabukasan ng bansa, bahagi ng Build, Build, Build program. Pero hindi alam ng marami, may mga kakaibang ulat bago pa man nagsimula ang konstruksyon. May mga trabahador na nagkwento tuwing madaling araw, may naririnig silang tila mga sigaw mula sa ilalim ng lupa. Hindi sigaw ng makina, kundi sigaw ng mga nawawalang kaluluwa. May ilan pang nagsabing may mga aninong nagpapakita sa mga barracks, pormang sundalo luma ang kasuotan, tila mula pa sa panahon ng mga Hapones. Ayon sa matatandang naninirahan sa paligid ng Capas, Tarlac, ang lugar kung saan itinayo ang New Clark City ay minsang naging kampo at libingan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong Death March ng 1942. Daan-daang buhay ang nawala at sinasabing ang lugar ay hindi pa rin lubusang matahimik. Sa kabila ng mga kababalaghan, natapos ang Phase 1 ng lungsod noong 2019. Itinayo rito ang isang state-of-the-art sports complex, isang world-class aquatic center, at isang modernong government center. Ngunit sa gabi, lalo na kung walang buwan, nananatili ang katahimikan na tila may itinatagong hiwaga. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing tuwing 9 ng Abril, araw ng kagitingan, naririnig pa rin ang pagmartsa ng mga paa ng mga sundalong matagal nang pumanaw. Bohol, Panglao International Airport, Bohol, sa isla ng Panglao, sa gitna ng malakristal na dagat at taniman ng niyog. Itinayo ang isang makabagong paliparan, ang Bohol, Panglao International Airport. Sa unang tingin, isa lamang itong simbolo ng pag-unlad, proyekto ng pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Ngunit ayon sa matatandang naninirahan sa lugar, may lihim na hindi isinama sa opisyal na kasaysayan. Bago pa man may semento ang palapag ng paliparan, ilang construction workers ang nagsabing may nahukay silang lumang baol na bakal, kalawangin at may ukit na kakaibang simbolo, parang lumang baybayin na hinubog ng apoy. Sa loob nito ay may gintong estatwang babae na nakapikit, tila natutulog. Isinuko agad ito sa mga opisyal, ngunit kinabukasan, naglaho ito ng walang bakas. Kasabay nito, ilang gabi raw bago ang grand opening, may mga naririnig ang mga guard na boses ng babae sa gitna ng runway kahit wala namang tao. Huwag ninyong guluhin ang lupang ito, ang paulit-ulit na bulong. May isa pang insidente. Isang eroplano ang nawalan ng komunikasyon sa radar habang palapit sa Panglao. Paglapag nito, tila normal ang lahat, ngunit sabi ng piloto, bumaba kami sa ibang lugar. May lumang bayan sa gitna ng ulap. Walang tao, puro anino. Ayon sa mga alamat ng Bohol, may lumubog na sinaunang bayan sa ilalim ng Panglao. At sinasabing mayroong bantay ng hangin, isang diwata na nagbabantay sa mga paglipad at sa kalikasan ng isla. Hanggang ngayon, may mga pasahero raw na nakakaramdam ng malamig na hangin sa loob ng airport kahit walang bukas na pinto. Ang sabi ng ilan, blessing iyon ng bantay, pero ang iba, naniniwalang babala ito. Metro Manila, Skyway, Stage 3, Metro Manila. Tuwing gabi, habang dumaraan ang mga sasakyan sa itaas ng Skyway Stage 3, may ilang motorista ang humihinto saglit. Hindi dahil sa trapiko, kundi sa takot. Ayon sa kwento ng mga driver, sa bandang Santa Mesa hanggang Quezon Avenue, may parte ng kalsada na tila naglalaho sa mapa ng GPS. Sa dashboard ng kotse, biglang nawawala ang signal at ang oras ay humihinto ng eksaktong alas 3:13 ng umaga. Ang tawag ng mga truck driver dito, anino sa taas. Ang Skyway Stage 3 ay proyekto ng Administrasyong Duterte upang pagdugtungin ang North at South Luzon Expressways. Isa itong tagumpay ng modernong infrastruktura. Ngunit ang lugar kung saan ito itinayo ay dating mass grave noong panahon ng Hapon, ayon sa ilang matandang historian. Libo-libong pinatay at inilibing ng buhay, walang lapida, walang pangalan. Habang ginagawa ang proyekto, may mga manggagawang umamin na nakakita sila ng mga buto ng tao at isa sa mga ito ay may suot pang lumang Hapon na singsing. Isinara ang ulat, itinago sa publiko. Isang engineer din ang di na muling nakita, matapos niyang sabihin sa kasamahan. Naririnig ko sila tuwing gabi, parang may marcha sa itaas ng scaffolding, pero walang tao. Hanggang ngayon, ilang motorista ang nagsasabing tuwing madaling araw, may sumusunod na itim na sasakyan na walang plaka at biglang naglalaho kapag nilingon. Cebu-Cordova Link Expressway, CCLX, Cebu. Sa gitna ng alon ng Mactan Channel, itinayo ang pinakamahabang sea crossing bridge sa buong Pilipinas, ang Cebu-Cordova Link Expressway o mas kilala ngayon bilang CCLX. Pero bago pa man ito naging tulay ng modernong kaunlaran, matagal nang may kwento ang dagat na tinawid nito. Ayon sa mga matatanda sa Cordova, ang bahaging ito ng dagat ay dating tinatawag na Lungon-Lungon, na ang ibig sabihin sa lumang Bisaya ay pahingahan ng mga ligaw na kaluluwa. Sa panahon ng mga Kastila, dito raw itinapon ng mga rebelde at